Hello, good morning and magandang buhay po sa ating lahat. Ako po si Dr. Rolito M. Hinojosa, ang kasalukuyang punong guro 3 ng Gulang-Gulang National High School. At para sa inyo pong kabatiran, ako rin po ang kauna-unahang school head way back 2005 at naging kauna-unahang ding guro sa science noong taong iyon. So bago po tayo magkaroon ng actual distribution of report card para sa unang markahan para sa panuruang taon 2023-2024 ay magkakaroon muna po tayo ng State of the School Address or tinatawag nating SOSA upang sa ganon ay mabatid ninyo ang mga naging kaganapan noong nakaraang panuruang taon. So, ang SOSA po o ang State of the School Address ay naglalaman po ng mga success stories, yung mga challenges na ating pong napagtulungan. So kaya po ito po ay nagdulot sa atin ng iba't iba karangalan na pinagkaloob ng iba't ibang awarding bodies. Okay? So mamaya po malalaman natin yan. So umpisahan po natin sa populasyon ng ating paaralan. So ilan nga po baga ang mga naglilingkod sa paaralang Gulang-Gulang National High School. So meron po tayong 88 teachers, 18 non-teaching personnel, at kami po, tayo pong lahat bilang katuwang ng paaralan ay ginagabayan ng tinatawag naming Project Love na ito po ang pinakang major project sa ating pong ginawang learning continuity plan na ito rin po ay naka-align doon sa ating work financial plan at sa annual implementation plan. So doon po natin ginagamit yung limitadong budget ng DepEd. Okay, so kaya nga po may partnership sapagkat aminado po ang DepEd na kapos po yung inilalaang budget sa bawat paaralan sapagkat napakarami pong paaralan sa bansang Pilipinas. So, umpisahan po natin. So, itong Project Love pong ito ay isang acronym. So, ibig sabihin, mayroon tayong 4 na components katumbas ng 4 na letra ng salitang love. At tamang-tama naman po sa katangian ng mga naglilingkod sa Gulang-Gulang National High School. Ganon din ang ating mga mag-aral at mga stakeholders na katulad nyo na merong katangian ng isang mapagmahal. Kaya Project Love po yung aming pinili. So ang unang letra po ay, ang ibig sabihin ay loving for students at risk of dropping out. O, organizing and building strong partnerships with stakeholders. V, vindicate high-performing students, teachers, and stakeholders. So kaya naisipan po namin yung salitang vindicate na nangangahulugan ng ating pagpapatibay at pagpapatunay na tayo nga po sa Gulang-Gulang National High School ay high-performing when it comes to quality of education. At ang katibayan po niyan ay mamaya malalaman natin yung mga karangalang natamo ng paaralan sa pagtutulungan ng internal and external stakeholders at kasama po kayo dyan. Letter E, ensuring learning continuity. So ang nilalaman po ng aking report ay batay sa learning continuity plan noong nakaraang taon at ang mga ways forward po ngayong panuroang taon 2023-2024. Okay, so isa-isahin po natin. So for letter L, loving for students at risk of dropping out, this component focuses on identifying and providing targeted support to students who are at risk of dropping out. It involves interventions like mentoring, counseling, and tailored educational programs to address the specific challenges these students face, with the goal of keeping them engaged in their education. Letter O, organizing and building strong partnerships with the stakeholders. So Project Lab places strong emphasis on collaboration and cooperation with all stakeholders involved. This involved parents,
the community, organizations, and local authorities, including the business sectors. These partnerships create a supportive network that can provide resources, guidance, and advocacy uh, to ultimately enhance the overall educational experience of our learners. Letter V, vindicate high-performing students, teachers, and stakeholders. Project Love focus on recognizing and nurturing high-performing students. Additionally, it involves providing professional development and recognition for teachers to ensure that they are equipped to challenge and support these high-achieving students effectively, including supportive stakeholders. So lahat po ng ating mga napatunayan ay bunga ng ating pagtutulungan kung kaya nakilala ang ating paaralan bilang isa sa pinaka best performing schools ng buong Calabarzon. So mamaya makikita natin ang iba pang mga parangal na atin pong natanggap. Letter E, ensuring learning continuity. So tayo po sa kabatiran ng lahat at ramdam naman po natin noong nakaraang pandemic ay may tinatawag tayong learning losses. Sadyang napaka-challenging po ng pag-aral at pagtuturo sa mga bata dulot ng delikadong virus bunga ng pandemya. Okay, so tayo po ay tuloy-tuloy, kaya nga continuity, learning continuity, tayo po hindi susuko, tayo po ay patuloy na magkakaisa at ipapakita ang dedikasyon sapagkat Project Lab is dedicated to guaranteeing the learning remains uninterrupted. Okay, so kaya yung no disturbance of classes po ay parati nating naririnig, kaya pasensya po kung hindi agad natin mapapauwi ng maagap ang ating mga mag-aaral at ating mga guro pagkat inuuna natin ang dapat ilaman sa kanilang mga isip na magiging armas nila doon sa totoong laban ng buhay, ang pagkakaroon ng matatag na trabaho at maiahahon sa kasalukuyang kalagayan ang ating mga pamilya. So yun po yun, yung ating Project Love. So ngayon naman po ay ating alamin ang populasyon ng ating mga mag-aaral. So ngayon pong 2023-2024, as of September 5, meron po tayong 376 grade 7, 466 grade 8, 491 grade 9, 488 grade 10, at meron po tayong 1,821 na senior high school. So, yan po. So, sa kabuuan, pag pinagsama po natin ang junior high school and senior high school, ito po ay merong kabuuan na 2,407. So may mga out of this figure, may mga ilan na pong nag-transferred out. Kaya nabawasan na po yan. So yan po yung kasalukuyan natin. Samantalang kung ikukumpara natin yung mga nakaraang taon, especially from the start of pandemic, di po baga dumagsa ang enrollment natin. So dito umabot ng halos 3,000 ang ating enrollment. Kaya naman kitang-kita ngayon yung decrease, no? So lumiit at ito po ang dahilan ay ang pagiging normal ng buhay na. Mayroon ng ganap at balik na sa dating trabaho, kumikita na uli ang mga magulang kaya inilipat na muli nila sa private schools ang kanilang mga anak. So that's why nabawasan tayo, which is beyond our control. So dito naman makikita sa graph na ito ang learners by grade level. So meron po tayong legend. So yung pink po ay para sa male, yung blue ay para sa female, at yung dark blue ay para po sa total. So dito po sa graph na ito makikita na ang male at female learners are the same from grade 7 to grade 10. So look at the graph. So sa grade 12 naman po ay ito po ay lamang sa females.
So, this trend is parallel to the national enrollment. So, ganito rin po ang trend sa national enrollment at nabanggit ko po yung dahilan na iba po yung pandemic isa sa normal na panahon. So, may mga trabaho tayong masusustain natin yung ating kita sa ating kasalukuyang trabaho. Okay? So dito naman po sa table na ito ay makikita ang number of teachers by grade level. So kung kayo po ay nagtatanong, ilan po baga ang grade 7 sa gulang-gulang? So 14 po, habang 8 naman sa 16 naman sa grade 8, 15 sa grade 9, 16 sa grade 10, 15 rin sa grade 11 at 12 sa grade 12 sa kabuoang 88 teachers. Okay, so tingnan po naman natin ang number of classrooms by grade level. Okay? So by the way, baka kayo ay nagtatanong. Okay? Sige, so tuloy na po natin dito sa number of classrooms by grade level. So mayroon po tayong kabuuang 59 classrooms distributed sa anim na grade level. So from grade 7 to 12. So sa grade 7 meron tayong 9 na classrooms, grade 8 meron 11, sa grade 9 may 12, sa grade 10 12, grade 11 7, 12, grade 12 merong 8 classrooms, total of 59. So the numbers in the table represent the count of classrooms available for each grade level based on 45 students per room in 2 shifts classes. In junior high school, there are 9 classrooms. So nabanggit ko na po. Number of classrooms per grade level is essential for educational institutions to manage their resources and provide students with appropriate facilities and conducive and effective learning environment. Okay, so mahirap po mag-aral kapag nakatayo. Joke lang. So dito naman po ay makikita ang distribution kung ilan po yung mga katuwang natin sa paaralan. So ito po yung non-teaching personnel. So administrative officer 1, meron po tayong isa, 2 na administrative assistant 2, administrative aide isa, senior bookkeeper, disbursing officer 2, school nurse, registrar, meron pong tig-isa yan. Samantalang 5 ang security guards. Ang utility po natin ay 4 at meron po tayong isang maintenance. Okay? Next. Status of literacy in English. So ito po ay may kinalaman sa status ng pagbasa ng ating mga mag-aaral. So ilan na po baga meron po ba tayong non-readers? So wala, sangayon dito sa table na ito. Mamaya malalaman natin kung ilan naman sa kasalukuyang panaraang taon sapagkat may mga bago tayong grade 7. So tingnan na lang po natin sino yung pinakamataas ang porsyento o alin ang pinakamataas ang porsyento doon sa independent. Sabihin ay malaya o mahusay na silang bumasa. Kasama dito yung pag-unawa sa kanilang binasa. Okay, so kita natin na ang grade 10, ang nangunguna, ang porsyento 84.27. Dapat lang sapagkat grade 10 na sila. Pero tingnan niyo yung grade 7, 81.33, mas mataas pa dun sa grade 8 and 9. So ibig sabihin ay hindi nangangahulugang nasa mababang grado or grade ay mas mahina bumasa kaysa doon sa nasa mataas na level. So, depende po yun. So, depende rin sa batch. So, tingnan naman po natin ang school year 2023-2024 literacy pre-assessment results in English. So, habang hindi pa nagtuturo o nag-uumpisa magturo ang mga guro, yun po yung tinatawag nating pre-assessment. Yung post-assessment po naman ay after na makapagturo, susukatin pong muli kung ano ang difference
sa hindi pa nagtuturo at nagturo na. Okay, so ito po yung resulta sa nabanggit na panuroang taon. So meron po tayong non-reader, non-reader from grade 7. So at least sa 10 yan. Okay, so pero sa kalagayan po ng mga guro, ng ating mga guro na napakaraming gawain at napakahirap isingit sapagkat double shifting po ang ating scheme of classes. Mahirap isingit yung dating nagagawa namin na nababalikan namin yung mga non-readers na tututukan. Pero nagsisika po ang paaralan upang lumika ng mga makabuluhan at epektibong proyekto upang matugunan at masolusyonan ang problema ng ating non-readers. Tingnan din po natin yung frustration. Ibig sabihin ay hindi sila ganun kabilis bumasa, hindi ganun kagaling bumasa. Medyo nangangapa, ano? So, of course, implied na dyan na kung sila'y nahihirapan bumasa, of course, nahihirapan din silang unawain ang kanilang binasa. So, sa grade 7 po, sino ang pinakamarami kaya? So, grade 7, 319 ang frustration. So, mas marami kaysa sa grade 8, grade 9, and grade 10. So, ang pinakamababa naman po, kakaunti, ay ang grade 10. So, tama lang yun sapagkat grade 10 na sila. Okay, so tingnan naman po natin yung literacy assessment in Filipino. So meron din po tayong pagsasanay sa pagbasa sa Filipino at sa English. So tingnan po natin yung bilang ng malaya na o mahusay ng bumasa. Alin po kaya sa mga grade levels? So tingnan natin ang grade 10. So ang grade 10 pa rin ang pinakamarami ang mahusay ng bumasa. At tingnan, ang grade 7 po ay 219. So di hamak na mas mababa kaysa sa grade 8 and grade 9. Doon naman po sa frustration, so ito po yung kailangan tutukan sapagkat kita naman po dito na lahat ay marunong bumasa. Walang non-reader sa Filipino. Okay, so sa alin po ang pinakamataas dito na frustration? Sabihin, maraming gagamutin, maraming dapat pagtulong-tulungan po natin. So ito po ay yung grade 9. So talagang tama po ang ating sinabi na hindi nangangahulugan na pag mataas ang level ay mas kakaunti ang nahihirapang bumasa. So tulad po nito, grade 9 po yung 31. Pangalawa po ang grade 8, 20. 19 ang grade 7 at 13 naman ang grade 10. So consistent yung grade 10 na nag-i-improve. So ito naman po yung status of numeracy. So kung meron po tayo sa pagbasa, meron po tayo sa pagkwenta. So pagsukat sa husay ng pagkwenta ng ating mga mag-aaral. So this is the status of numeracy for 2022-2023. So tulad ng nabanggit ko po, pag sinabing pre-test, so hindi pa po nag-umpisang magturo ang guro, yung post-test ay nakapagturo na. Makikita natin yung difference kung nag-improve baga yung kanilang numeracy level. So meron pong tatlong category yan: above average numerate, average numerate, and emergent, tsaka yung non-numerate. So, tingnan agad natin yung non-numerates. So kitang-kita naman po na nag-improve based from pre-test and post-test, nag-improve po lahat ng levels. Pero tingnan din po natin yung resulta ng post-test. Meron pa din, marami pa rin. At ito nga po ay may kabuuang 603. So 603 po yung ating pagtutulungang pagalingin sa pagkwenta. Okay, sa mathematics. Okay? So level of proficiency. So alin po sa mga grade levels ang pinakamataas? So kitang-kita po natin yung higher levels, yung grade 11 and 12. 97.50 ang grade 12, ang proficiency level. So pinakamahusay sila sa lahat ng level. Pangalawa ang grade 11, so tamang-tama, consistent sapagkat grade 11 na sila. Pangatlo ang grade 10, 96.84. Pang-apat ang grade 9,
At pang-lima naman ang grade 7. So kita nyo, grade 7, 94.57. Mantalang natalo pa yung grade 8 with 90.87% level of proficiency. Okay? So, ano naman yung mga tugon o mga hakbang na pwedeng gawin under doon sa ating matatag mantra ng ating mahal na Deputy Secretary Sara Duterte. Okay? So, meron pong meaning din yung matatag. O, doon sa so ang ibig sabihin po nun ay make the curriculum relevant to produce a job-ready, active, and responsible citizen. So, pagdating naman po doon sa kasunod na column, makikita po dito yung mga issues and concerns at ito pong mga ito ay nabanggit na sa unang mga nai-report natin. So, yung low literacy level among students due to 2-year learning gap which affects their reading comprehension. So, sadyang napakahirap po ng pag-aaral noong pandemic, yung nakaraang 2 taon. Kaya ito po ang naging resulta, low literacy level. So, dun sa ano naman po yung interventions, ano po yung mga pwede naming gawin. So, meron po kaming project ERP, Expanded Reading Program. So, at kita naman po sa resulta na meron pong 1,846 learners na na-assess. Nakapag-conduct din po tayo ng reading enhancement for 725 learners from grade 7 to 10 who were identified as independent. At na-identify din natin kung ilan pa yung mga frustration readers. Okay, so meron din po tayong monitored frustration level at meron nga pong 10 non-readers sa English. So yun po yung pagtutulungan natin. Kayang-kaya po natin basta tayo po ay sama-sama. So next we have project BAPP, Binasang Akda para sa pag-unlad ng pag-unawa. Ito po ay sa Filipino. Okay, so kita natin, titigan na lang po natin yung resulta kung ano nga po ang effectiveness noong project na ito ng Filipino Department. Okay, so next we have project P3, pre-test, PENS, post-test. Okay, we have also quarterly quiz B. Habang binabasa ko po yung mga projects, tingnan nyo po yung last column, kung ano po yung mga nakita nating data. Monthly summative test, Project Revive. So ito po ay tumutukoy o nakafocus doon sa ating 4 na core values, maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. We have also True Love Wage Project. So ito po ang pumipigil sa pagiging maagap mag-asawa ng mga mag-aaral natin na nakakahadlang sa kanilang pangarap. So, True Love Wage. So, sa pamagitan po ng ating mga guro, ng ating mga speakers, ay namomotivate sila upang disiplinahin ang sarili at intayin yung tamang panahon para sila ay umibig. Okay? So, meron din po tayong Projects 3W ILM. Ito po ay localized materials na ginawa ng ating mga guro upang i-align ang nilalaman ng aklat doon sa kakayanan ng mga mag-aaral. Okay, so we have also partnership with local government unit of Lucena City, especially doon po sa ating senior high school program. So atin pong inaalam ang estado ng kakayanan ng mga bata doon sa immersion venue, yung tinatawag natin dati na on-the-job training. Okay, so advancedly, meron na agad silang ganon para maging handa sila in case na sila ay huminto muna sa pag-aaral, pwede silang magtrabaho at magnegosyo. Then we have partnership with El Royal Hotelier Training Center. So pati mga private institutions atin pong hinihinga ng tulong. So especially nga po doon sa mga TVL subjects natin. So we have also partnership with Unitec Educational Institute. So at marami pa po mga private schools,
especially colleges, na nahihinga natin ng tulong. Okay, kasama po dito yung mga scholarships na binibigay nila at advance na pagbibigay din ng opportunity sa trabaho habang sila ay nag-iipon para ituloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Also, we have a partnership with TSSLI. So, as you can see in the data, in the last column, so we have 23 TBL SMAU trained with NC2 assessment in SMAU. So, passer na po sila ng NC2. Okay, so samantalang we have Tech 4Ed. Look at the data. So 100% cooperation of teachers, functional junior high school, senior high school computer laboratories. So we have also citizen charters o charter na nakapost po malapit sa gate. Doon po natin makikita kung paano nagsiservisyo ang mga personnel ng Gulang-Gulang National High School, gaano kabilis o gaano kabagal, at ano-anong uri ng mga serbisyo ang pwede namin ipagkaloob sa ating mga mag-aaral at sa inyo pong lahat. So we have Project DORP. So we have Dropout Reduction Program. At isa na nga po dito yung pag-activate natin ng SPED program, ng ALS program, at ng Open High School program. So sapagkat may mga mag-aaral po tayong ang dahilan kung bakit humihinto bukod sa kahirapan ng buhay, kawalan ng trabaho ng magulang, ay yung pagiging masasaktin, maagap na nakapag-asawa, maagap na nanganak, at iba pang mga kadahilanan. Okay? So, we have Adopt a Child School-Based Feeding Program na karamihan dito ay kinukuha natin ang pondo sa 35% ng kita ng ating kantin. Kaya naman, humingi kami ng tulong na hikayatin ang ating po mga mag-aaral na ipatronize o doon bumili sa kantin sa halip na sa labas. Ligtas na, mura pa, at makakatulong pa. Babalik din kasi yung kinikita ng kantin sa serbisyo sa ating mga mag-aaral. At sa ngayon po, napakalaking tulong po ng kantin natin kahit marami pa ring bata ang gustong bumili sa labas. Yun po ngayon ang ginagamit natin sa mga activities dahil medyo higpit sinturon na po tayo sa ating MOA para makaabot po sa December bago tayo po bigyan ng panibagong budget. So, gender and development. So, meron po tayong breastfeeding room sa katabi po at nasa loob mismo ng clinic, school clinic. We have 18 junior fire marshal student resilience program. Okay, so tinuturuan po silang maging matatag, yung mga first aid training. So meron po tayo niyan at nakapag-comply na po tayo ng series of trainings. School Learning Action Cell, yun po yung para naman sa teacher, yung LAC sessions na tinatawag namin, na ang batayan nito ay yung least mastered competency ng bata, kung saan mahina ang bata, kung saan nahihirapan, yun po ang ginagawa ng paraan namin sa pamagitan ng LAC session upang padaliin ang pagkatuto at pagtuturo. At kasama po dito yung paggagawa ng research para matugunan din po ang mga nabanggit na problema. We have Project Focus. Ito na nga po yung research capability building for teachers. We have Gawa Daloy para ma-motivate po. Ating pong ina-awardan yung mga exemplary performance ng ating mga guro. Ganun din po yung mga stakeholders sa pamagitan ng Gawad Agos. At yung Education Summit ng Division of Lucena na ngayon nga pong taong ito ay pinarangalan ang ating SPTA. Ang pinakamalaki ang naitulong ay ang PTA po. Bahagi po kayo ng PTA, kaya congratulations po sa inyo. Quarterly monitoring and evaluation of activities, yung KIMEA na tinatawag namin. So 100% submitted po, 100% implemented based on the target. So ngayon naman po ay in summary, pakinggan po naman natin ang resulta ng ating pagpupunyagi, pagsisikap
pagkakaisa at pakikiisa sa lahat ng mga challenges, sa lahat ng mga success stories natin at ito nga po ang resulta. Pakinggan niyo po. Medyo mabagal lang po. Yan. Okay.
So yun. So dahil dyan po, tayo po ay lumikha ng isang awitin dahil sa inspirasyong naramdaman ko mula sa mga magulang, especially nung nakaraang pandemic, inspirasyon mula sa mga mag-aral, patuloy na nagsikap, patuloy na nag-aral, at lalo tigit sa ating mga mabisang mga partners sa pagpapatupad ng mga programs, projects, and activities ng ating paaralan. Kaya nga po tayo ay naka-receive o nakatanggap ng maraming parangal. Ang awit po ito ay handog ko sa inyo lahat. Sa ating liganin at pagkakalisan, nag-aalila na hindi mawasalan ang aming pagkita, paghubog ng talino ng kabataang Pilipino. Sulong edukasya ating inaya, hamon ng pandemya, lalong nagpadala. Makabagong bayani, ngayon ay nabunyag, hanap ng serbisyo, pangalay na kanya. Solay, ulang-ulang, lahat tayo'y magalang, kalidad ng pagtuturo, dito matutulungan. Puhunan ay tulong at pusong musilak, tagumpay ng bansa. Huwag may awa. Karunungan tatanggapin, kabataan ay gagaling, madilim na landasin, magliliwanag din.
maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikiisa sa ating General Assembly, sa ating State of the School Address. Thank you so much po.